Praise the name of the Lord Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Maraming salamat, Panginoon sa Kristo, sa panibagong umaga. Salamat at kami ay nagising, ligtas sa anumang kapahamakan. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan, Panginoong Jesus. Salamat po, Lord Jesus, at kami po ay nakaraos sa araw ng Martes, at ngayon ay Miyerkules ng umaga dito, kahit po may mga struggle na aming nararanasan, Panginoong Jesus, subalit hindi kami susuko. Magpapatuloy kaming magpuri sa iyo, magsilbi sa iyo, kahit ano paman ang aming mga sitwasyon sa buhay. Kahit ano paman ang aming mga kinakaharap na mga pagsubok, ikaw pa rin ang aming pasasalamatan. Ikaw pa rin ang aming sambahin. Ikaw pa rin ang aming kilalanin bilang Diyos at tagapagligtas. Oh, hallelujah. Yes, Father God, you are so good to us. Nararapat lamang na ikaw ay sambahin. Nararapat lamang na ikaw ay purihin. Nararapat lamang na ikaw ay ipakilala sa sanlibutan. Oh, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Salamat, Lord Jesus, sa iyong kabutihan. Salamat, Lord Jesus, sapagkat hindi ka nagkulang sa iyong mga anak. Nandiyan ka. Oh, hallelujah. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. And every moment, thank God. Hallelujah. Thank God sa kanyang kabutihan. Hallelujah. Praise the Lord. At tayo ay nandito na naman sa bahay ng Diyos upang siya ay ating kilalanin, upang siya ay ating pasalamatan. Salamat sa Diyos. Dahil nandito tayo sa kanyang bahay. Hallelujah. Welcome dito sa ating live. Ayan. Ngayon ay Wednesday morning here in Houston, Texas. Wednesday morning here in Houston, Texas. Welcome Facebook joiners, Facebook viewers, and YouTube viewers. Ito si Tita Vits, ang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan, so tawagin na natin ang ating mga kasamahan upang tayo ay makapagpupuri sa ating Panginoong Jesucristo. Ayan, magpuri tayo mga ka-Team Jesus. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundo, ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord, thank you, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, nabago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Hallelujah. Yes, Lord Jesus.
lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Yes, Lord Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah, yes. Yan, bigyan natin ng masigabong palakpak ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil tayo ay nagising, dahil tayo ay nandito ngayon sa ating live, na ibig sabihin nun ay buhay tayo. Hallelujah! Wala tayo sa ospital, wala tayo sa saan pa mang lugar na kung saan nag-struggle tayo, na tayo ay magpatuloy sa magpatuloy sa pagiging buhay. Kaya nararapat lamang na ang ating Diyos ay ating pasalamatan. Oh, hallelujah! Praise the Lord Jesus Christ sa kanyang kabutihan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, King of Kings and Lord of Lords. Salamat sa Diyos at tayo ay nagising na naman upang siya ay ating sambahin, upang siya ay ating purihin. Oh, hallelujah! Ayan, mga kating Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. At i-welcome natin ang banal na Espiritu. Oh, hallelujah. Holy Spirit, we welcome you in our midst. Nandito po kami, nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na wala po kaming magagawa kung wala ka. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Gawin mo kaming karapat-dapat sa kaawaan ng Diyos Ama, nang sa ganun po ay matanggap namin ang mensaheng nais mong iparating, at ito po ay mas lalong magpapatatag sa aming pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Turuan mo po kami kung ano po ang nararapat, ano po ang mga dapat naming sundin upang makapagpapatuloy kami sa aming takbuhin habang kami po ay mayroon pang buhay at habang may pagkakataon pang makapagsilbi sa aming Diyos at aming Hari na si Panginoong Hesukristo. Oh, hallelujah. 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 Yes. Hallelujah. Yes. Dinideklara din namin ang pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa amin, nanira sa amin, nanlibak, nanlait, at ano pa mang mga nanloko, naninlang, Panginoon Diyos. Patawarin mo po sila at kausapin mo sila, Lord God. Katagpuin mo rin sila, Panginoon. Lalo na po itong mga taong nag-persecute sa amin dahil sa inyo, Panginoong Hesukristo. Ipaglaban niyo po kami, Panginoong Hesus,
sapagkat alam niyo po ang aming buhay, alam niyo po ang lahat at wala pong nakatago sa inyo. Maraming salamat, Panginoong Kristo, sa iyong pagmamahal. We welcome the Holy Spirit. Ang sabi mo sa mga salita, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Sinasamba ka namin, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, sa Espiritu at sa katotohanan. Mangusap po kayo sa bawat isa. Ano man ang aming mga kakulangan, ano man ang aming emptiness, ikaw po ang magpupuno nito. Ano man ang aming mga katanungan tungkol sa aming mga spiritual na buhay, ikaw po ang sasagot ng mga katanungan na ito, Panginoon. Na hindi kami lalabas sa Bible study na ito na wala po kaming natutunan or empty pa rin, kundi sa pamamagitan po ng iyong mga salita ay mabuo kami, malinawan ang aming mga isipan, at magkaroon kami ng kalakasan, ng kapangyarihan, ng pagmamahal at ng pagpipigil sa sarili, upang sa ganun po ay maikalat ang magandang balita sa sanlibutan. Oh, hallelujah! Dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus, at itago mo po ang iyong lingkod sa iyong krus, Panginoong Kristo, na hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ay iyong kabutihan, ang iyong kaawaan, ang iyong pag-unawa, ang iyong pagmamahal, ang iyong mga pagpapalang siksik, liglig, umaapaw sa mga taong naniniwala at nakikinig sa inyo. Lahat ng ito ay aming hinihiling at pinasasalamatan sa pangalan ni Kristo at ng banal na Espiritu, at lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen. Hallelujah. Ayan. So, balik tayo mga ka-Team Jesus dito sa ating mga gagawin. Matagal akong nagising sapagkat si Tito Ryan ay hindi na naman makahinga. So, putol-putol ang aming tulog at nagwa-warfare kami mga ka-Team Jesus. Nagwa-warfare. Warfare is real talaga. Ganun yun mga ka-Team Jesus. Kailangan natin i-cast out kung ano man ang mga masamang espiritu na nagpapahirap sa atin mga ka-Team Jesus, no? Kailangan natin i-cast out. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan. Ano ngayon? Ngayon ay Wednesday. So, ganun yun mga ka-Team Jesus, no? Pero kailangan bumangon tayo mga ka-Team Jesus.
at ipakita natin sa ating kaaway na ang Diyos ay mas higit kanino man, anuman ang ating mga sitwasyon sa buhay. So, ganun lang yun, mga ka-Team Jesus. And be thankful for everything, for God is good all the time. Okay, so dito na tayo sa Bible, no, salita ng Diyos. Importante ay nakabangon at nakapagpupuri sa Diyos. Ipakita natin sa ating kaaway, no, sa kaaway ng Diyos na hindi tayo nag-iisa, kasama natin ang ating Panginoong Jesucristo at ang ating pakikipagdigma sa ating mga kaaway, no? Ay hindi tayo nag-iisa. Hallelujah. So, asa na tayo mga ka-Team Jesus? Hindi ko nalagyan pala ito ng... Ito ay 620. Ngayon ay 625 na, no? Dito ay 624. Ngayon ay 625. 25. Ayan. So, dito na tayo sa chapter 2, 2 Timoteo, chapter 2, verses 14 to 26. Ayan, mga ka-Team Jesus. So, pag-aralan natin ito. Kahapon ay tinuruan tayo ng banal na espiritu sa 2 Timoteo chapter 2 verses 1 to 13. Tinuruan tayo tungkol sa pagiging mabuting sundalo ni Kristo. Kaya nga, no, hindi tayo binigyan ng Diyos ng spirit of fear at kadubagan, kundi binigyan tayo ng spirit of power, spirit of love, and of self-discipline. Hallelujah. So, matulad tayo sa isang sundalo na nakapokus lamang sa ating opisyal kung ano ang kanyang instruction. Matulad tayo ng isang manlalaro na sinusunod ang mga alituntunin ng laro. Matulad tayo sa isang masipag na magsasaka nang sa ganoon ay magkaroon tayo ng ani. Kaya ganon ang mga manggagawa ng ating Panginoong Jesucristo para sa kanyang kapurihan ng Diyos Ama. Okay, dito na tayo. Ang karapat-dapat na alagad ng Diyos. O, sino ngayon tong karapat-dapat na alagad ng Diyos? O, tingnan natin. Ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito at pagbilinan mo sila sa presensya ng Diyos na iwasan ang walang kwentang pagtatalo. Wala itong mabuting na idudulot kundi kapahamakan sa mga nakikinig. Pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos bilang isang manggagawa na walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Okay, iwasan ang pagtatalo. Maging karapat-dapat bilang isang manggagawa na walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Iwasan mo ang makamundo at walang kwentang usap-usapan dahil lalo lang napapalayo sa Diyos ang mga gumagawa nito. Ang mga aral nila ay parang kanser na kumakalaban o kumakalat sa katawan. Kabilang na sina Hymenaeus at Philetus sa mga taong ito. Lumihi sila sa katotohanan dahil itinuro nilang naganap na ang muling pagkabuhay ng mga patay at ginugulo tuloy nila ang pananampalataya ng iba. Ganoon pa man, nananatiling matibay ang saligang itinatag ng Diyos at may nakasulat na alam ng Panginoon kung sino ang sa Kanya. At dapat lumayo sa kasamaan ang bawat taong nagsasabi na siya'y Panginoon. Sasabi na siya'y
Dapat lumayo sa kasamaan ang bawat taong nagsasabi na siya'y sa Panginoon. Sa isang malaking bahay, may mga kasangkapang yari sa ginto at pilak, at mayroon ding yari sa kahoy at putik. Ginagamit sa mahalagang okasyon ang mga kasangkapang yari sa ginto at pilak. At ang mga kasangkapang yari naman sa kahoy at putik ay sa pang-araw-araw na gamit. Ang mga taong lumayo sa kasamaan ay nabibilang sa kasangkapang ginagamit sa mahahalagang okasyon. Nakatalaga sila sa Panginoon, kapakipakinabang sa Kanya at laging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Kaya iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Ayan, so balikan muna natin. Ang mga hilig sa kabataan. Pagsikapan mong mamuhay ng matuwid, tapat, mapagmahal at may mabuting pakikitungo sa kapwa. Kasama ng mga tumatawag sa Panginoon ng may malinis na puso. Iwasan mo ang mga walang kwintang pakikipagtalo at kalukuhan lamang. Dahil alam mong hahantong lang ito sa alitan. Ang lingkod ng Diyos ay hindi dapat nakikipag-away, kundi mabait sa lahat. Ayan na, hindi tayo nakikipag-away mga ka-Team Jesus. So, mabait sa lahat. Marunong magturo. Marunong magturo. At mapagtimpi. Ayan, mapagtimpi, self-control. Kailangang mapagtimpi, patience. Kailangang mahinahon siya sa pagtutuwid sa mga sumasalungat sa kanya. Baka sakaling sa ganitong paraan ay bigyan sila ng Diyos ng pagkakataong magsisi at malaman ang katotohanan. Sa ganoon, maliwanagan ang isip nila at makawala sila sa bitag ng diablo na bumihag sa kanila para gawin ang nais nito. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa inyong mga salita. Sa araw na ito, mangusap po kayo. Buksan mo ang aming mga isipan at aming mga puso upang madali naming maunawaan ang nais mong iparating. Mangusap po kayo, Panginoon Jesus. Hallelujah. In Jesus' name, Amen. Okay, so ito ang natin dito mga ka-Team Jesus, ang paano tayo maging karapat-dapat na alagad ng Diyos. So, alam natin na tayo ay mga manggagawa. So, ibig sabihin nun, lahat tayo ay mga alagad ng Diyos. Paano tayo maging magaling o maging mabuting alagad ng Diyos? Kaya, ang sabi dito, anong sabi dito? Una, iwasan natin ang pakikipagtalo. Ang pakikipagtalo, ang walang kwintang pagtatalo. Wala itong mabuting na idudulot, kundi kapahamakan sa mga nakikinig. Yung mga usapan ba na, kagaya ng nangyayari dyan, sa Cebu, mayroon yan sa Plaza Independencia, doon sa saan pa mga lugar, doon yan sila sa mga plaza na nagkakaroon sila ng debate, nagkakaroon sila ng pagtatalo tungkol sa kanilang pananampalataya, no? So, ang sabi dito, huwag tayong sumali sa mga ganoong walang kwintang pagtatalo. Hindi ang tayo na mga manggagawa, no? Wala itong mabuting maidudulot kundi kapahamakan sa mga nakikinig. So, kasi mayroon din nakikinig at ang mga nakikinig ay nalilito na. So, ano ba talaga ang tama? Ano ba talaga ang ganyan? So, iwasan natin ang pakikipagtalo. Pag itong pinabahagi na natin, dahil tayo nga, di ba, magbabahagi tayo sa kabutihan ng Diyos. Yung iba,
ay ba ang kanilang pananampalataya at sinasabi nila, bakit mo ayon sa ganito, ganyan, ayon sa ganito, ganyan. So, iwasan natin ang pakikipagtalo na maaring iinit na ang inyong pag-uusap, maaring kayo ay magkaibigan, maaring kayo ay sabihin nating maaring kayo ay magka-office mate. Tapos umiinit na ang inyong usapan, ang inyong talunan, na sa halip na mag-glorify mo ang ating Panginoong Jesucristo dahil nga pinakilala mo siya sa kaibigan mo, ang nangyayari tuloy ay nagkagulo kayo, nagkaalitan tuloy kayo. So, hindi maganda ang naging resulta ng iyong ginawang pagtatalo o yun bang, wag sa Bisaya pa yan, dili nato tubayan, no? Ibig sabihin nun ay, wag nating, yung makipagtalo tayo. Ibahagi lang natin, ito ang aking nararanasan sa kabutihan, no? Sa kabutihan ng Panginoong Jesucristo sa buhay ko. Nasa sayo yan, kung maniniwala ka o hindi. Kaya nga, pagpipigil sa sarili, pagtitimpi, huwag kang sumabay doon, nagagalit ka na, lumalakas na boses mo kasi gusto mo siyang kumbinsihin. Hindi yun ang sinasabi sa salita ng Diyos eh. Ibahagi mo ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. At kung sino man ang hindi maniniwala, pabayaan mo siya. Hindi tayo ang makapagbabago sa buhay ng isang tao, kundi ang Diyos. Sabihin mo, ang tigas talaga ng ulo mo, hindi ka naniniwala, ito kasi ang katotohanan. Sabihin pa natin, ang tigas talaga ng ulo mo. Tandaan natin, hindi tayo ang makapagbabago sa mga taong ito, sa mga pamilya natin. Yan, tama yun. Huwag nating patulan. Ayan, tama yun, Brother Jomar. Huwag nating patulan itong mga taong ito sa paligid natin, sapagkat paano natin sila mawin, paano natin sila madala sa kaharian ng Diyos. No, kay Panginoong Jesucristo, kung papatulan natin sila at nanggagalait na tayo sa galit dahil pinipilit nating makinig sila, maniwala sila sa atin, huwag nating hayaan na tayo ay maging instrumento pa ng demonyo. Sa halip na tayo ay magdala ng kapayapaan, tayo patuloy ang magdala ng inis, ng galit, ng alitan. Ang layunin lang naman natin ay maipakilala natin si Panginoong Jesucristo. Nagkamali na, nagkaaway patuloy tayo, nagkaaway patuloy kayo. Huh? So, ang sabi dyan, no? Pagsikapan mong, yan ay nasa 15, pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos bilang isang manggagawa na walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Iwasan mo ang makamundo at walang kwentang usap-usapan dahil lalo lang nagpapalayo sa Diyos ang mga gumagawa nito. So, iwasan natin yung pakikipagtalo. Kailangan na kung tayo ay mga manggagawa ng ating Panginoong Jesucristo, so ito yung mga paalala sa atin sapagkat gagamitin nga tayo ng ating Panginoon sa araw-araw na tayo ay buhay, ay ginagamit niya tayo bilang mga manggagawa niya. So, ano ang dapat nating gawin? So, pinapaalala sa atin ng banal na Espiritu na iwasan natin yung makamundong mga gawain, yung mga makamundong mga usapan. Huwag nating patulan yung mga green jokes na yan, yung mga kung anong mga ano na yan, sapagkat walang kwenta yun. So, dapat tayo ay maging karapat-dapat sa harap ng ating Panginoong Jesucristo. So, maging seryoso tayong tao, at na dapat ay, anong sabi diyan? Na walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan.
So, pawang katotohanan lamang ang ating ibabahagi. And huwag tayong gumawa ng kwento o ng sarili nating version ng salita ng Diyos. Kundi kung ano ang nakasulat sa salita ng Diyos, yun lang din ang ating gagawin. Ang ating gagamitin. Yun lang din. Ganun ba mga ka-Team Jesus? Okay. So, hallelujah. Ganun no, mga ka-Team Jesus, ang ating gagawin. At iwasan natin ang mga false prophets kasi itong mga itinuturo nila na taliwas sa katotohanan, ito daw ay parang cancer na kumakalat sa katawan. So, alam natin mga ka-Team Jesus na ang salita ng Diyos ay nagpapagaling sa mga taong may sakit. Sa makatuwid, kung ating susundin itong mga false prophets na ito, hindi ito ang nagpapagaling sa mga sakit. Ito ay parang cancer na kumakalat sa katawan. Bakit? Kasi nga, false prophet mali ang mga pagtuturo na hindi sinasabi sa salita ng Diyos. O may mga binanggit na mga pangalan si Pablo dito, si Hymenaeus at si Philetus. Sila ay mga lumiwas, sabihin natin, anong ginawa nila? Lumihi sila sa katotohanan dahil itinuro nilang naganap na ang muling pagkabuhay ng mga patay at ginugulo tuloy nila ang pananampalataya ng iba. So itong mga taong ito, malaki ang kanilang kasalanan sa Diyos sapagkat sa halip na ituro nila ang katotohanan, ay lumihi sila ng landas at gumawa sila ng sarili nilang doktrina. Nabuhay na daw ang mga patay. Hindi nabuhay ang mga patay. Wala pa. Pero may mga patay na binuhay. Bakit? Dahil upang maipakita ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo na walang imposible sa Kanya, na kahit ang kamatayan ay hindi kayang hadlangan ang ating Panginoong Hesukristo. Higit siyang makapangyarihan sa kahit na sino, maging si Satanas, sapagkat si Satanas ay ang kamatayan. Hallelujah. So, ayan Sabi dito, ano bang binibigyang pansin dito? Ang lingkod ng Diyos, sabi dito, nandito tayo sa 24. Ang lingkod ng Diyos ay hindi dapat nakikipag-away, kundi mabait sa lahat, marunong magturo, at mapagtimpi. Kailangang mahinahon siya sa pagtutuwid sa mga sumasalungat sa Kanya. At baka sakaling sa ganitong paraan ay bigyan sila ng Diyos ng pagkakataong magsisi at malaman ang katotohanan. No? Sa ganoon, maliwanagan ang isip nila at makawala sila sa bitag ng diablo na bumihag sa kanila para gawin ang nais nito. Okay, so ganun yun mga ka-Team Jesus. Kailangan na, bilang mga manggagawa ni Kristo, bilang mga lingkod ni Kristo, hindi tayo dapat makikipag-away. Ano pa? Mabait tayo sa lahat. Ano pa? Marunong magturo at magtimpi. Kailangang mahinahon sa pagtuwid. So kung mayroong mga sumasalungat sa atin, huwag tayong makipagtalo, huwag tayong makipag-away, mahinahon nating ituwid. Kapatid, or brad, sis, at ito ang aking pinaniniwalaan ayon sa salita ng Diyos. Kaya kailangan kasi nating alam natin ang salita ng Diyos kung tayo ay magbabahagi ng kanyang balita, ng mabuting balita. Kasi kung wala tayong alam sa salita ng Diyos, mas may alam pa ang demonyo na ginamit yung taong yon na supalpal tayo kung wala tayong alam sa salita ng Diyos. Kailangan alam natin ang pundasyon ng ating pananampalataya. Kung ano
ang ating pinaninindigan at bakit dito tayo naniniwala. Ito ang ating paniniwala. Bakit? Ganun dapat. Alam natin yun. No? Para sa ganun, hindi tayo maloko. Turuan sila, ituwid ng maayos, ng may pagmamahal, ng may paghinahon, at baka sakali, makumbinsi natin sila ay mapalaya doon sa bitag ng demonyo. Pero kung ayaw nilang makinig, huwag kang magpapatuloy. Pabayaan mo siya, ipagdasal mo lang siya. Putulin ninyo ang usapan ninyo. Okay, that's it. That's it. Kung ayaw mo makinig, ayaw mong maniwala, it is your choice. Okay, ganun na. Hanggang doon lang ang usapan natin. Ganun lang, no, mga ka-Team Jesus. Huwag na nating ituloy-tuloy pa na kung saan makakarating ang usapan na yan. Pero ipagdasal mo ang taong ito nang sa ganoon ay katagpuin siya ng ating Panginoong Hesukristo, anuman ang kanyang sitwasyon sa buhay. So, mabait tayo sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao. Kaya kailangan na kung tayo ay nakikipag-usap, kailangan na mahinahon ang ating boses. Soft tone ba? Soft tone. Mahinahon. No? Malambot ang boses natin na hindi tayo nag-aal sa boses na para tayong mga galit. Kundi, hayaan natin yung maging soft-spoken tayo, mga ka-Team Jesus. Para sa ganoon, itong taong nakikinig sa atin ay hindi nila sasabihin na tayo ay parang mga mayayabang. Hindi nila sasabihin na para tayong mga kung sino-sino na. Natuto ka lang sa salita ng Diyos. Ang akala mo ay ganito ka na. Hindi. Dapat makita nila sa mga buhay natin na tayo, mga ka-Team Jesus, no? Tayo ay may Diyos. Meron tayong Diyos. At ito ang ating dinadala. Ang kanyang katotohanan. So, paano natin sila makumbinsi? Hindi natin sila pwedeng ipilit. Hindi natin sila pwedeng pilitin sa anumang gusto nilang gawin. No? Sa anumang gusto nilang gawin, hindi natin pwedeng pilitin ang tao. Maibahagi lang natin, ito ang katotohanan ayon sa salita ng Diyos. Kung sila ay maniniwala, to God be the glory, praise the Lord. May reward ka na sa langit. Isang kaluluwa na tatanggap kay Panginoong Hesukristo bilang kanyang Diyos at tagapagligtas. Billions of angels ang nagsiselebrate sa atin. Hallelujah. No? Kung tatanggap siya, ipagdasal mo siya, i-lead mo siya sa yung sinner's prayer. I-lead mo siya sa sinner's prayer. Kailangan na may idea tayo kung ano ang sinner's prayer. Kailangan ma-memorize natin kung paano i-lead itong mga ating binabahagi na ng salita ng Diyos. Ng sinner's prayer, para maklaim natin sila sa kaharian ng Diyos Ama. At kung ayaw naman nila, wala tayong magawa. Pero ang importante, nakapagbabahagi tayo sa kabutihan ng Diyos sa mga buhay natin. Kaya nga, bakit tayo naging mabuting tao? Bakit mas pinili natin na maging mabait tayo? Sabi diyan sa salita ng Diyos, no? Sa isang bahay, may mga iba-ibang mga kagamitan. May ginto, may pilak, may bato at may putik. Yung bato at putik, yun yung mga porcelain, no? Mga porcelain ba yan? At saka yung sabihin nating mga pots ba, clay pots. So,
yan ay araw-araw na ginagamit. Subalit ang ginto at mga pilak, yan ay espesyal, ginagamit sa mga okasyon. So tayo bilang mga manggagawa ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay mga ginto at pilak. Sabi niya, mahalaga, no? Mahalaga, mga pinili ng Panginoon. Ang sabi dito, nakatalaga sila sa Panginoon, kapakipakinabang sa Kanya at laging handa sa lahat ng mabubuting gawain. So tayo, kaya nga, precious tayo sa harap ng Diyos. We are gold and silver. Ayan. So mahalaga tayo. Hindi tayo pangkaraniwan, kagaya ng mga bato at mga putik na mga gamit. Kundi tayo ay mga ginto sa makatuwid, gawin nating karapat-dapat ang ating mga katawan, ang ating mga sarili, para sa pagsisilbi sa ating Diyos. Oh, hallelujah! Hallelujah! So, patuloy tayo mga ka-Team Jesus, na sundin ang kalooban ng Banal na Espiritu. Pag sinabi ng Banal na Espiritu, magsalita ka. Kasi, mga pinili tayo ng Diyos laging handa sa lahat ng pagkakataon sa makatuwid. Kailangan memorize natin ang John 3:16 dahil yun ang ating batayan ng ating pananampalataya. Kung sino man ang maniniwala kay Panginoong Hesukristo ay hindi mamamatay kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ikaw ba, kapatid? Alam mo na ba kung saan ka patungo kung ikaw ay kukunin na ng Diyos ngayon? Sapagkat ang buhay natin ay hindi sigurado. Ang buhay natin dito sa mundo ay hindi sigurado. Subalit ang ating kamatayan ay sure na sure yan. Alam mo na ba kung saan ka patungo? Confident ka na ba na ang iyong kaluluwa ay papunta sa langit? Dalawa lamang ang patutunguhan ng tao, ang langit o ang impyerno. At once na tayo ay wala na dito sa mundo, yan ay paghuhukom na yan, judgment na yan. Pagka after death is judgment. So ang tanong, alam mo ba kung saan patungo ang iyong kaluluwa? Alam mo ba, ikaw ba, sigurado ka ba na ikaw ay papunta sa langit? Sigurado ka ba na ang iyong kaluluwa ay sa langit at hindi sa impyerno? Sabihin ng isa, I don't know, not sure ako. Na ibig sabihin niya, hindi niya alam ang katotohanan. Ako, kapatid, kahit sabihin mo man na ako ay isang taong makasalanan, sapagkat tayo mga tao, hindi pa tayo perfecto, kaya nga, sabi niya, sikapin nating maging banal, no? Mabuting taos, kahit sinisikap natin, ay may mga pagkakataon pa rin na tayo ay nalaglag. Yung fruit of the Spirit natin. Subalit ang kaibahan, kung tayo ay mga Kristiyano, ang Holy Spirit ang magkukonvict sa atin. Mali yung ginawa mo, kaya humingi ka ng tawad. Patawarin mo ako, ganyan, no? So, ako, bilang isang tao, confident ako na alam ko kung saan ako patungo, kung kukunin ako ng Diyos ngayon. Wow! Sure ka pala! Paano mo nalaman yan? Yes. Sapagkat yan ay nasa John 3:16. Gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos Ama, na ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak, na kung sino man ang maniniwala sa Kanya, ay hindi mamamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang aking pinaniniwalaan. Ang sabi niya,
kung sino man ang maniniwala sa Kanya ay hindi mamamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, yan ang pangako ng Diyos Ama. At yan ang aking pinaninindigan. Kaya anuman ang mangyayari sa buhay ko, ako'y naniniwalang I am saved. Sapagkat naniniwala ako na si Panginoong Hesukristo ay ang anak ng Diyos na pinadala dito sa lupa upang iligtas ang aking kasalanan sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo sa cross. Yan ang aking pinaniniwalaan. Tinanggap ko si Panginoong Hesukristo bilang aking Diyos at tagapagligtas. At tinalikuran ko ang aking mga kasalanan. Tinalikuran ko ang aking lumang pagkatao. Kaya ako ngayon ay bagong buhay. Kaya ako ngayon ay muling nabuhay sa Espiritu. Kaya ang tawag sa akin ngayon ay born again Christian. Ganun lang kasimple ang aking pananampalataya. Kaya ako ay confident. Ako ay naniniwala, no? Na anuman ang mangyari, ang aking kaluluwa ay secured. Ang aking kaluluwa ay ligtas sa eternal judgment ng hell. Sa maapoy na lugar na yon ng impyerno, dahil tinanggap ko si Panginoong Jesucristo at naniwala ako sa Kanya bilang aking Diyos at tagapagligtas. So ako ay nailigtas hindi sa pamamagitan ng aking mga mabubuting gawa, kundi ako ay nailigtas ng dahil sa kaawaan, sa biyaya at kaawaan ng Diyos Ama, ayon sa Kanyang pangako sa John 3:16. Yan ang ating pinaniniwalaan, mga ka-Team Jesus. So, kung sinabi niya, gusto ko rin na may confident ako. So, ikaw ba, gusto mo bang magkaroon ng confidence? Maging confident ka na ano man ang mangyayari sa buhay mo, secured ang iyong kaluluwa na papunta sa langit. Ganun yun. Ganun ang pagbabahagi ba sa salita ng Diyos. Ang ating pinaniniwalaan. Minsan si Tito Brian, nalulungkot kami sa aming mga pasyente kasi mababalitaan na lang namin, wala na, kinuha na ng Diyos si ganito. Tapos pag sila ay mga unbelievers, pag sila ay mga Muslim, Lord, patawarin mo po kami, ang lungkot ng nalulungkot kami kapag itong mga pasyente namin, mga matatanda, ay hindi sila nailigtas ba? Pero kapag ang mga pasyente na ito ay mga Christian, kasi si Tito Brian, ginagamit siya ng Panginoon para maibahagi ang kabutihan ng Diyos. I'm praying for you, I'm a Christian, I'm praying for you for healing, mga ganyan. Kahit siya ay nakakaranas din ng struggle sa kanyang physical na pangangatawan, no? Pero hindi na yon nagaging hadlang upang siya ay makapagministeryo sa mga pasyente. So kapag ang pasyente na ito, mabalitaan na lang namin na na-ospital, na ganito, hindi na nakauwi, wala na, kinuha na siya ng Diyos, ano ba yun siya? Kristiyano na ba yun? Yes, Christian na yun. Praise the Lord. So, gano'n, no? Natutuwa kami na kahit kukunin na ng Diyos yung kaluluwa na yan, yung taong yan, pero pag siya ay Kristiyano, salamat sa Diyos. Bakit? Naniniwala kami na papunta siya sa langit. Dahil Kristiyano siya eh. Ganon, mga ka-Team Jesus. So yan ang paniniwala. Hindi tayo sabihin mo, bakit mabuting tao ka ba? Bakit perfect ka ba? Kaya mapunta ka sa langit? Hindi man sinabi sa salita ng Diyos na langan natin maging perfect
para mapunta tayo sa langit. Kaya nga si Panginoong Jesucristo ay pinadala ng Diyos Ama para tayo ay iligtas. Ang kanyang purpose na nandito siya sa lupa ay hindi para parangalan itong mga perfect. Wala mang perfect or righteous. There is no righteous, not even one righteous. Kaya nga nandito siya para iligtas tayo. Iligtas ako sapagkat ako ay makasalanan. So kinikilala ko nagkasala ako, nagpapakumbaba ako, patawarin mo ako, Panginoong Jesucristo, ako po ay nagkasala. No? Hindi dahil perfect ako, kaya mapunta ako sa langit. Kundi dahil sa kaawaan ng Diyos Ama, by His grace and mercy, nakilala ko si Panginoong Jesucristo, tinanggap ko siya, naniwala ako na ako'y makasalanan at kailangan ko ng tagapagligtas. At tinanggap ko siya, tinalikuran ko ang aking buhay, ang aking masamang mga bisyo. At sa awa ng Panginoon, by the grace of God, sa araw-araw na ako'y buhay, susundin ko ang kalooban ng Diyos. Hindi ako nailigtas sa pamamagitan ng aking mabuting gawa, kundi dahil sa kaawaan ng Diyos Ama. So wala akong pwedeng ipagmayabang, kundi ang kabutihan ng Diyos sa buhay ko, na isa ako sa mga pinili niya upang maliwanagan, upang maintindihan ang plano ng Diyos Ama sa buhay ko. Kaya ibinabahagi ko rin sa inyo, ibinabahagi ko rin sa iyo ang pagbabagong ginawa ng Diyos sa buhay ko. Ganon yung pagbabahagi natin, ganon lang kasimple. Kaya nga ang ating testimony ay napakahalaga. Hindi tayo nagmamayabang na tayo mga Kristiyano, kundi tayo nagpapakumbaba sapagkat kinikilala natin na tayo ay makasalanan. Makasalanan ako, kailangan ko ng tagapagligtas, dahil ni isa man ay walang matuwid, not even one. Kaya ako ay confident na ang aking kaluluwa ay secured sapagkat kinikilala ko si Panginoong Jesucristo, naniniwala ako sa Kanya, siya ang aking Diyos at ang aking tagapagligtas. That's it. Ganun kasimple. Huwag na nating gawing komplikado ang pagbabahagi sa salita ng Diyos, sapagkat hindi man yun ang sinabi sa salita ng Diyos na gawin mong komplikado, ganito, ganyan, masalimuot. No. Make it simple. At sa pamamagitan ng iyong testimony, ng ating testimony, ay doon natin makumbinsi ang mga taong ito na mabago rin sila. Hallelujah, Holy Spirit. Maraming salamat at ikaw po ay nangusap sa aming kalagitnaan ngayon. Salamat sa mensaheng iyong ibinigay. Salamat sapagkat hindi ka nagkulang sa amin. Salamat po sa aming mga kahinaan, Holy Spirit, ikaw ang aming lakas. Sa pangalan ni Jesucristo, ikaw ang magbibigay sa amin ng kapangyarihan, ng pag-ibig, ng pagpipigil sa sarili na sundin namin ang iyong kalooban, Banal na Espiritu. Magbahagi kami sa mabuting balita at iwasan namin ang pakikipagtalo, iwasan namin ang pakikipag-away, kundi gawin namin mahinahon po ang pagbabahagi sa iyong mga salita, sa iyong kaligtasan, sa libreng kaligtasan, na hindi magkaroon kami ng pagtitimpi sa sarili, pagpipigil, na hindi papatulan itong mga taong gumagawa ng mga maling mga kwento, maling mga pagtuturo, kundi ipagdasal sila, ituwid sila ng may pagkahinahunan, ipagdasal sila, O Holy Spirit.
itatak mo sa aming mga isipan, sa aming mga puso, ang iyong mga aral. Nang sa ganun po, itong aming mga kapatid, kami, Panginoon, bilang iyong mga manggagawa, ay alam namin kung ano ang mga dapat namin gawin bilang mga manggagawa mo na nagsisilbi sa inyo, Panginoong Jesus. Oh, hallelujah. Let your empowerment be upon us, Holy Spirit. Let your fresh anointing be upon us, Holy Spirit. Upang sa ganoon po ay hindi kami mahihiyang maibahagi ang kabutihan ng Panginoong Jesucristo sa mga buhay namin, doon sa aming mga kapatid, doon sa aming mga pamilya, doon sa aming mga kaibigan, sa aming mga office mates, at sa kahit sino pa man na kami ay iyong gagamitin, Holy Spirit, para sa kapurihan ng Diyos Ama. O, hallelujah. Maraming salamat po. Salamat sa katagumpayan ng iyong Bible study ngayon. Anuman po ang kahilingan ng iyong mga kaanakan, sino man po ang nangangailangan ng kaligtasan ng mga kaluluwa, Father God, katagpuin mo po sila ngayon in the name of Jesus. Sino man ang nangangailangan ng healing, in the name of Jesus, Father God, in the name of Jesus, Lord Jesus, you are our great healer. Sino man ang nangangailangan ng financial na breakthrough, Father God, in the name of Jesus, you are our great provider. Let the breakthrough happen sa iyong mga kaanakan, sa iyong mga tapat na mga tagasunod, tapat na nakikinig sa iyong mga salita, tapat na gumagawa kung ano man po ang ninanais mo, Banal na Espiritu. Oh, hallelujah. Maraming salamat po sa lahat. Kiniklaim namin ang healing, kiniklaim namin ang anointing ng Banal na Espiritu. Kiniklaim namin ang iyong mga pagpapala, Panginoong Jesucristo, ng siksik-liglig umaapaw para sa iyong kapurihan ng Diyos Ama. O hallelujah! Lahat ng ito ay aming hinihiling, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus at ng Banal na Espiritu, at lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. In Jesus' name, Amen! Praise the Lord! Kaya ikiklaim ninyo yan, mga ka-Team Jesus. Kapag nandito kayo sa ating Bible study, tandaan natin, the King is in the room. The presence of the Holy Spirit is in our midst. Sa makatuwid, it is a privilege. So, nandito, ibinubuhos yan ng Banal na Espiritu ang kanyang mga pagpapala. Sa makatuwid, kailangan nating paniwalaan yan na nagbubuhos na ang Banal na Espiritu. Kailangan nating i-claim yan. Yes, Holy Spirit, I'm claiming it. The declaration in my body, sa aking anak, sa aking pamilya, sino pa man ang nagkakasakit, no? I'm claiming prosperity. I'm claiming breakthrough financially sa akin, sa aking pamilya, in the name of Jesus. Ganon dapat ang inyong gagawin sa bawat araw na nandito kayo, sapagkat ang presensya ng Banal na Espiritu ay nandito. At paniniwalaan ninyo yan, nang sa ganoon ay mangyayari yan sa mga buhay ninyo. Yan ang sinasabi nating manifestation of the Holy Spirit. Hindi yung sinasabi ninyong, I manifest na mangyayari ito sa akin. No, mali yun, sa demonyo yan. Ang atin is, pag nandito ang Banal na Espiritu, kasi nandito kayo, kailangang i-claim ninyo ang pagbubuhos ng mga pagpapala ng Banal na Espiritu sa mga buhay ninyo, at paniniwalaan ninyo na gagawin siya o may gagawin siya sa mga buhay ninyo. Yan ang ibig sabihin ng manifestation of the Holy Spirit. Naintindihan ninyo yun? Ang Banal na Espiritu ang gagalaw, ang Banal na Espiritu ang magbubuhos. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye.